At dahil gipit nga ako noon at nagtitipid ng mga araw na iyon, mas pinili ko na lang ang maglakad papasok ng subdivision kung saan nakatira si Nomar. At dahil kainitan ay talaga namang pinagpawisan ako ng malagkit. Nagpasundo na rin ako kay Nomar dahil hindi ko kabisado ang pasikot-sikot sa subdivision. Nang makarating kami sa bahay, wala naman ang kanyang kasama at pakiramdam ko ay naisahan niya ako. Nananghalian kami and after noon ako ay nagbanyo at paglabas ko, biglang sarado na ang pinto at bintana. Ayon kay Nomar, para daw hindi kami machismis. Noon ay naupo ako at binuksan ko na ang clear book para i-explain kay Nomar ang business. Pero labis akong nailang dahil sobra ang titig niya sa akin. Kaya naman medyo pumihit ako ng konti. At dahil kailangan ko pa rin ang tumingin sa kanya habang nagpapaliwanag, ang bagay na iyon ay aking ikinagulat. Ang bilis ng pangyayari dahil bumulaga sa akin ang tayong-tayo. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Kaparehas din ng iba mong mambabasa at mga tagapakinig, ay nais ko lang din magbahagi ng kwento. Pero hindi para kaawaan, kainisan o maging ano paman. Yun ay para magsilbing halimbawa. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango mismo sa aking buhay at sariling karanasan. Itago mo na lang ako sa pangalang Magda. Sa ngayon sir ay 42 years old, taon gulang na ako. At narito ang aking kwento. Pagka-graduate ko ng college, ay magkasama kami ng aking ate na lumuwas ng Manila para doon humanap ng trabaho. Katulad ng iba ay pumasok din sa aking kokote na baka sakaling doon ay papala rin kami. Sa tulong ng aking boyfriend na tanging boses at sa Skype ko palang nakita ay nakarating kami ng Manila. Siya rin ang nagprepara ng aming tutuluyan kung saan ay nasa iisang compound lang kami dahil nataong merong bakante sa apartment nila. Although excited akong makita ang aking boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Michael, ay hindi iyon ganoon kaperpekto dahil noong kami ay nasa apartment na, ay nagsimulaan agad ang aming karera sa paghahanap ng trabaho. Bagamat nasa iisang compound lang kami ni Michael, ay walang gaanong labing-labing dahil nandoon si ate. At dahil meron din naman akong taglay na ganda at pangangatawa na pangarap ng karamihan na tulad kong babae ay mapasa kanila. Naging access iyon upang hindi kami pabayaan ni Michael. Lagi kaming sagana sa pagkain at kung ano-ano pang makakatulong sa amin ni ate, bagay na pogi rin naman siya sa personal. Sa loob ng isang buwan sa Manila, ay nalaman namin ni ate na hindi pala ganoon kadali ang humanap ng trabaho at ang totoo niyan ay nagastusan lang kami. Bukod doon, kinailangan pa namin ang palitan ng ilan sa dala naming requirements. Mabuti na lang. At sa aming pag-a-apply nalaman naming meron palang zone sa Cavite kung saan ay maraming factory. At ang ilan sa aming mga nakasabay sa pag-a-apply ay nagsabing sa Cavite kami mag-try dahil marami ang pagpipilian at mga factory na tumatanggap. Kahit iyon ang unang kumpanya. Hindi na kami nagsayang ng oras. Matutuluyan agad ang aming hinanap at hindi naman kami pinabayaan ni Michael na aking boyfriend. Sinamahan niya kami. Doon ay naging madali sa amin ang makakuha ng trabaho. At doon na rin nagsimula ang pagpapadala namin sa probinsya para naman sa aming magulang. Yun nga lang, simula noon ay naging madalang na ang pagkikita namin ni Michael dahil busy at kapwa kami may trabaho. Dito ko naman nakilala si Nomar dahil sa isang business kuno na magpapayaman sa akin at babago raw ng aking buhay na naging dahilan nang hindi namin pagkakasundo ng aking ate
at nauwi sa pag-iwan niya sa akin sa inuupahan naming bahay. Ang nangyari kasi noon, idol, matapos kong maimbitahan sa sinasabing negosyo, ay biglang nagbago ang aking pananaw at nabuhay ang aking mga pangarap sa buhay na naging dahilan upang magdesisyon naman akong doon sa negosyo mag-focus at mag-resign sa trabaho. Cross-lane ko si Nomar at doon ko na siya nakilala sa negosyo. Dismayado siya nang malaman na ako ay nag-resign at sabi niya dapat raw ay hindi ko iyon ginawa. Lalo't nagsisimula pa lang ako sa business, dapat raw ay inaral ko muna ng maayos. Sa paglipas ng panahon ay dahan-dahan ko nang naiintindihan kung bakit naging dismayado si Nomar. Doon na rin nagsimulang hindi kami magkasundo ni ate dahil dumating sa puntong siya na lang ang nagasto sa bahay maging ang pagpapadala sa aming mga magulang. At siguro dahil hindi na rin kami magkasundo, iniwan ako ni ate. Sumama ang aking loob dahil nangarap lang naman ako at iyon ay para naman sa amin. At dahil wala akong trabaho sa pagutom ang aking punta, sigurado. Kaya sinabi ko sa aking boyfriend na si Michael ang nangyari sa amin ni ate. Doon ay niyaya ako ni Michael na magsama na kami kung talagang di umano ay mahal ko siya. At dahil sa tingin ko ay wala akong choice ng panahon na iyon, lito at nataranta na rin kasi ako. Kaya ayun, kahit alam ko sa aking sarili na malaking sugal ang aking papasukin, mas pinili ko si Michael for my security at sa takot na pulutin ako sa kangkungan. Ito ang unang beses sa aking buhay na pakiramdam ko wala akong ibang pagpipilian. Sa aking pagpili kay Michael bilang unang araw ng aming pagsasama, unang gabi pa lang, ay hindi na ako nakatulog ng maayos dahil hapdi at kirot ang dulot sa aking damdamin. Si Michael ang aking unang boyfriend kaya siya ang unang humawi sa makapal na water lily na kumukubli sa kagang. Naging mapagtiis ako dahil siya na rin mismo ang nagsabing sa una lang, totoo. Pero iyong pagkahilig niya sa kagang ang naging dahilan kung bakit nawalan siya ng trabaho. Sa halip kasi na magtrabaho ay pangangagang ang kanyang inatupag. Doon ko lang nalaman na napakatakaw pala niya sa ginataang kagang. May sa umaga na, may sa tanghali at may sa gabi pa. At dahil minahal ko rin naman si Michael, hinayaan ko lang siya sa kanyang diskarte. Ayon sa kanya, malaki naman raw ang kanyang ipon. Basta kako, wag lang muna kaming magkakaanak. Kahit araw-araw kako, sige lang. Sa loob ng isang buwan ay nawala ang aking ipinagmamalaking yaman. Pakiramdam ko sa aking sarili, wala pa akong anak pero daig ko pa yung 5 ang anak. Pero ang lahat ng iyon ay naging malaking pagkakamali para sa akin. Dahil nagising ako isang umaga na wala si Michael, dala ang ilan sa kanyang mga gamit. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nasa kabila ng lahat ay nagawa pa niya kong iwan, saktan at lokohin. Bukod sa nising ko na wala akong pera, ay ayaw pumayag ng may kanya ng aming inuupahan na hindi ako magbabayad. Doon ko na rin nalaman ang unpaid bills na 3 months na palang hindi nagbabayad ng rent si Michael. At para makabayad, nagtrabaho ako doon bilang katulong ng buong apartment. Dito na rin ako napilitang kumapit sa patalim at ang kagang na nagkukubli sa makapal na water lily na unang pinakialaman ni Michael ay trip din pala ng asawa ng aming landlady. Madalit sabi, husband ng may kanya ng apartment. Ayon sa kanya na itago na lang natin sa pangalang Igme, noong una pa lang raw ay type na niya ako at siguro daw ay ibinigay sa kanya ang pagkakataon. At ang naging kasunduan namin ay wala na akong babayaran plus may sahod pa ako dahil kanila akong katulong. Sinabi ko pa nga na hindi ka na po ba naawa sa akin? Nakita nyo naman mukha na akong tinapa
na kahit discounted ay wala nang bibili. At sagot niya sa akin, idol, paborito niya ang tinapa. Ano pa nga ba? Ang pangalawang pagkakataon sa buhay ko na para sa akin ay wala akong choice. Kaya ayon, basta may mapapala ako, sige na lang. Bagay na naging tao namang kausap si Igme. At buong akala ko nga muli niya kong lalapitan matapos iyon. Nakakatawa pero siguro once in a blue moon lang niya naging paborito ang tinapa. Habang ako ay nandoon at katulong, nagmo-move on sa mga nangyari sa akin, naalala ko si Nomar kaya muli kong ginamit ang SIM card na akin ang kinalimutan. Simula noong sumama ako kay Michael. Doon ko nakita ang sandamukal na message mula kay Nomar. Kamusta na raw ba ako? Asan na raw ako? Miss na raw niya ako. At kung ano-ano pa. At sa muli naming pagkakaroon ng kontak, ay muli kong binigyan ng tsansa ang aking puso para muling magmahal. At syempre dala na rin ang pangangailangan. Hinayaan kong ligawan ako ni Nomar. Lalo't alam ko na si Nomar yung tao na merong mataas na pangarap sa buhay. At dahil gusto ko na ring umalis sa pagiging katulong, 1 linggo lang, sinagot ko si Nomar. Ipinagtapat ko na rin ang totoong nangyari sa akin maliban sa pagbabargain ko ng alam nyo na. Niyaya niya akong magkita at inimbitahan din niya akong doon na sa kanyang bahay matulog. Total naman raw, magiging bahay ko na rin iyon. In advance dapat daw alam ko na yon. Ang ikatlong pagkakataon sa aking buhay na pakiramdam ko wala akong choice at si Nomar ang aking pag-asa. Pero ang masaklap na aking ipinangangamba, hindi na ako ang dating Magda na kanyang kilala. Wala na sa akin ang bagay na tingin ko isa sa nagustuhan niya sa akin na ikinagulat nga niya ng kanya akong makita. At dahil desperada na ako na mismo ang nag-aya sa kanya na gusto ko siyang makasama sa gabing iyon. Malakas ang buhos ng ulan nang dumating kami sa bahay na sinasabi niyang kanya. Pero nagulat ako dahil meron pala siyang kasama. At dahil malakas naman ang buhos ng ulan, sa isip ko, kahit magpalakpakan at magkauntog-untog, hindi naman siguro maririnig sa ibaba. Muling ibinigay at ipinagkatiwala ko ang kagang na subok na ng panahon. Buwisen. At kahit ginusto ko ang gumusto para makontento si Nomar, nawalan ako ng gana. Nainis at kulang na lang mag-walk out. Dahil noong nasa kalagitnaan kami ng pagsusungka, ay hindi ko pangalan ang kanyang binigkas. Hindi ko alam kung sino si Emily, pero hindi ako yun. At naging dahilan iyon upang pagdamutan ko siya sa ikalawang pagkakataon. Nakuha niya pero ipinaramdam kong galit ako. At noong madaling araw ay nagmamadali akong umuwi. Nagtatanong si Nomar kung bakit. Ano raw ang aking problema? Ang sama-sama kasi talaga ng loob ko. Kahit naman siguro sino ang nasa sitwasyon ko. At noong nasa apartment na ako na aking gusto ring layasan, naisip kong nagpadalos-dalos ako. At hindi ko man lang pinagpaliwanag si Nomar. Pero sa huli nalaman kong bukod sa akin, yung Emily na kanyang binigkas, JF pala niya. At tulad ko gumagarahe din doon sa bahay. Sa bagay na iyon ay bigo na naman ako. Nagipon ako at nagtiyaga sa pagiging katulong. Nawala na rin ako ng balita kay ate. At makalipas ang 1 taon na pag-iipon, muli akong bumalik ng Cavite para magbalik factory. Sa aking pag-a-apply ay meron na namang muli ay lumapit sa akin na business kuno. Nababago di umano ng aking buhay at dahil maganda ang pagkakapaliwanag sa akin, dala na rin ang meron akong ipon na pangsimula. Pinasok ko ang business. Pero tulad noong una, nagkamali na naman ako. Naubos na lang ang aking ipon ay hindi ko man lang nabawi ang aking puhunan. At noong mga panahong nalalapit na naman ako sa taggutom, bigla kong naalala si Nomar.
Naisip ko na business-minded ang lalaki na iyon, kaya naisip kong i-invite siya. Gaya nga ng aking naisip, interesado siyang malaman kung ano iyon at di umano gusto niya kong isama sa tagumpay. Bagay na kinuha ko namang pagkakataon para kahit papano kikita ako kapag nag-join siya. Pinapunta niya ako sa sinasabi niyang kanyang bahay bago raw tumanghali dahil interesado din daw yung kanyang kasama. Kaya kahit kainitan ay gumora ako. Wala sa isip kong may kalokohan siyang gagawin dahil una, araw iyon, bukod doon may kasama pa siya. At gusto ring makinig ng aking short orientation. Dahil nagtitipid ako, naglakad na lang ako sa loob ng subdivision kahit kainitan. At dahil doon, pinagpawisan talaga ako ng bukol-bukol. At dahil hindi ko kabisado ay nagpasundo na lang ako kay Nomar. At noon ngang dumating kami sa bahay, nag-iisa lang siya at walang kasama. Sabi niya na inip raw at umalis, kaya sabi ko huwag isara ang pinto at bintana. Balak ko na sanang simula ng pagpaliwanag ng business pero bumili siya ng aming pagkain kaya nagtanghalian muna kami. Nakigamit ako ng banyo after namin mananghalian, pero paglabas ko, madilim na ang sala. Nakababa ang kortina, saradong bintana at pintuan. Paliwanag niya sa akin ay para hindi kami machismis. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at kinuha ko na ang clear book at binuksan iyon. Habang nagpapaliwanag ay napansin kong iba ang titig ni Nomar sa akin. Nailang ako kaya pumihit ako ng bahagya paiwas kay Nomar. At dahil kailangan ko ang tumingin sa kanya, doon na ako nagulat dahil sa bilis ng mga pangyayari. Nakaumang na sa akin ang mikropono. Itigil ko na raw ang ginagawa ko dahil hindi siya interesado. Total naman raw pera ang dahilan kung bakit ako nag-business. Gamit ang iniumang niyang mikropono, magsingalong na lang raw ako. Bibigyan niya ako ng panggastos. Ang ika-4 na pagkakataon sa aking buhay na pakiramdam ko, wala akong choice. Pinakanta niya ako. Kahit daw sintonado pwede na. Tamang tiyempo lang at feelings ay lalabas rin ang nota at matatapos rin. Madami ang ganap ng araw na iyon at syempre taya ang kagang. Umuwi akong pagod at tinalo ko pa ang nag-concert sa Araneta. Mula noon kinalimutan ko na may kilala at may nakilala akong Nomar. Ang akala ko ako ang makakaisa, sa huli ako pala ang maiisahan. Para lang naman akong lamok na pumasok sa bahay ng gagamba. At kung inaakala mo na nanatili akong bigo, dumating ako sa ika-5 choice ng aking buhay. At dito ay tumama ako. Kasal kami at mayroon ng 2 anak. Tinanggap ko ng ganoon ang buhay. May mga taong hindi para sa atin, pero darating at darating ang pagkakataon na darating ang para sa bawat isa sa atin. Kagang pa more.